Narito na mga makakalaban ng Gilas Pilipinas next month sa Asian Games at China kagad ang pinakamabigat natin kasama sa Group C. Pero ang maganda naman dito sa draw na ito, maganda pa rin ang pwesto natin para sa likely magiging path na mag back-to-back gold. Sa draw, napunta nga ang Gilas Pilipinas sa Group C kasama ang China, Bahrain at Kazakhstan. Ang format, 3 groups, tiga-4 na teams at single round robin. At top 2 ng bawat group ang automatic pasok sa quarterfinals. And then sasamahan ng 2 best third placer na teams. Dagdag info lang sa grouping, sa Group A naman nandun ang host Japan, Korea, Saudi at Indonesia. While sa Group B, Iran, Jordan, Chinese Taipei at Qatar. Sa group natin ngayon, realistically, kaya nating manalo rito ng at least 2 kung hindi man sweep ang buong round. Yung against Bahrain at Kazakhstan, kailangan ma-sure win yun. Tapos subukan talunan din ng China para mag-top nga sa Group C. Ang Bahrain sa latest FIBA rankings, number 80 sila sa buong mundo habang number 39 naman ng Pilipinas. Malayo-layo talaga. Di rin sila nakakapasok sa 2025 FIBA Asia Cup. At noong nakaraang Asian Games din, tinalo sila ng Gilas by 28 points, 89-61. Kazakhstan naman, ito mas malayo pa, number 86 sila ngayon sa FIBA rankings. At katulad ng Bahrain, hindi rin sila nag-qualify last Asia Cup. Kaya sa parehong team walang duda na tayo ang lemado sa kanila. Lalo ko nandyan din naman sina Justin Brownlee at Ange Kwame, pati maraming Gilas core players plus mga malalakas din na FIBA ineligibles para sa upgrade sa remaining spots. Pero ito naman, ang totoong main event ng group stage natin ay against China. China ang number 30 sa latest FIBA rankings at silver medalist din sa huling FIBA Asia Cup. So natalo nga lang sila ng powerhouse Australia sa finals by 1 point, 90-89. Kaya naman kahit defending champions tayo sa SEA Games, China pa rin ang slight na favorite sa papel. Tas gatong pa, malamang gigilda yan silang makabawi sa atin dahil kinawawa nga lang sila ng Gilas Pilipinas sa huling mga meetings. Si Clarkson, pinaliguan sila ng 3 sa home court natin at tinambakan pa. Tas si Brownlee naman, inagaw sa kanila yung ginto sa lugar mismo nila last Asian Games. Gawa nga ng grabe niyang performance. At sa talo na rin na yun, nabash talaga ng matindi itong Team China sa kanilang bansa. Kaya naman Chuck na gustong gusto na bumawi ng mga yan. Pero sa matchup this year, magmamatter pa rin syempre yung magiging actual na roster ng dalawang team. Ang Pilipinas, maganda yung 30-man pool ngayon. Malamang magbe-build si Coach Tim ng half or more than half ng roster yung mga bata niya. Tapos haluan niya na lang yan ng mga upgrades na mga hindi pwede sa FIBA like yung sina Bearfield. So maybe malakas pa rin ang magiging team natin. Championship contender pa rin. Maybe even better pa nga sa last na Asian Games. On paper pa lang Yung mga naturalized din, isa pang advantage natin yan. Although hindi pa borang marami, even mga kapwa Pinoy natin dahil ang daming ang hugot ng Pilipinas kasi makakalaban, halimbawa yan China na most of the time all locals. Maski nga mga mix, mabibilang mo lang pa isa-isa dala-dalawa lang. Parang hindi nga naman fair Pero kasi kung allowed naman ng tournament at maging ng host nation na ganun, ay wala naman sigurong problema. Sila yung nag-set ng rules doon at gagamitin lang natin bilang advantage. Sa roster naman ng China, habang ang gaano kalakas ang magiging pool nila. Kung bubuuin ba ito ng mga CBA stars sila, solid ba o hindi ganun kalakas? Sa FIBA, medyo maalat din sila lately. 3 wins and 3 losses lang sila sa first round. Na-sweep sila ng Korea, Japan, split naman 1-1. Sa Taiwan lang talaga sila nag 2-0. Kaya naman pagdating sa second round, kapareho natin sila na ikalawa rin sa kulelat sa kanilang group. Lamang lang sila na isang panalo sa Pilipinas. Kaya naman kahit na medyo favored sila naman nanalo sa ating next na matchup, ay siguro tayo pa rin talaga yung totoong lamado sa laban. Dahil sa patong-patong ang reasons na yan, sa slump nila lately sa FIBA, yung losing streak pa nila ngayon sa Gilas, tapos pag Asian Games, sa roster talaga, lamang ang Pilipinas with likely 2 to 3 naturalized players pa nga this year. Plus sasamahan pa ng mga may lahiring players, something na hindi nga ginagawa ng China, usually. Pero meron na rin silang inilabas na 23-man pool last month to. Ilan sa mga familiar na names na nandun, sina Yang Hansen syempre, Chao Jiwei, Fan Vojeng, Yong Sweet Soy at iba pa. Interestingly enough wala yung ibang stars sila na sila Jochi. But still kung ma-include pa rin ang most ng mga big names dito sa nilabas nilang pool, ay papalagtong China. NBA player naman nilang si Yang Hansen, bagamat kasali sa pool, we'll see pa rin kung lalaro talaga siya dahil malapit na nga ang NBA nun. Ano man, hindi pa rin talaga basta-basta itong China. Actually 7 players nila dyan sa pool ang nasa team nila na nag-silver sila sa Asia Cup. Palag talaga. Kaya naman sana manalo pa rin tayo sa kanila sa early stage ng tournament. Gandang start kasi nun sa Gilas, 3-0 na start para sa quest na mag back-to-back gold. Abangan na lang natin yan. Schedule natin September 11 versus Bahrain, September 12 versus Kazakhstan, at September 14 versus China. Maganda kasi makakapagpainit muna yung team sa first 2 games. Great para sa mga new guys na magbe-blend in sa team. Abangan natin to next month. Good luck, Gilas Pilipinas.